Welcome sa Jujutsu Kaisen Season 3, Episodes 1 hanggang 7. Kara, simulan na natin. Habang maingat na nakikinig si Itadori sa paligid, biglang may cursed spirit na sumubok hulihin siya kaya agad siyang tumalon sa kabilang gusali, ngunit mas marami pang curse ang naghihintay sa kanya roon. At bago pa siya makatakas, hinablot siya ng napakalaking curse at ibinato siya sa kabilang gusali. Pero sa mismong sandaling yun, dumating si Yuta, pinatay ang curse, at agad siyang umatake kay Itadori gamit ang kanyang espada, ngunit nagulat siya nang mapigilan ni Itadori ang kanyang atake. Pagkatapos nito, bumalik ang kwento sa nakaraan kung saan makikita ang bahay ng Zenin clan. At dumating si Naoya Zenin para bisitahin ang clan head na si Naobito Zenin. Doon, malinaw ang pagiging mapang mata ni Naoya habang binabanggit niya ang tungkol kina Maki at Mai, ipinapakita ang bulok na paniniwala ng Zenin clan, at walang pag-aalinlangang sinabi ni Naoya na siya ang magiging susunod na head ng clan dahil useless ang lahat ng iba. Maya-maya, dumating ang abogado ni Naobito at ibinalita na patay na si Naobito dahil sa matinding sugat na tinamo niya matapos sunugin ni Jago, at sinimulan niyang basahin ang huling habilin kung saan itinalaga si Naoya bilang ika-27 head ng Zenin clan, ngunit may kondisyon, kapag namatay o nawala ng kapangyarihan si Gojo Satoru, tutuparin ang pangako kay Toji Fushiguro at si Megumi Fushiguro ang magiging bagong head ng Zenin clan at magmamana ng lahat ng assets. Lubos na nagulat si Naoya at agad niyang tinanong kung nasaan si Megumi. At nang malaman niyang hinahanap nito si Itadori na vessel ni Sukuna, nagpasya siyang patayin si Itadori para makarating kay Megumi at alisin ang lahat ng hadlang sa kanyang pagiging clan head. Samantala, inaalala ni Itadori ang mga nangyari sa Shibuya incident nang biglang lumapit si Choso at tinanong ang kalagayan niya. At kahit sinasabi ni Itadori na maayos siya, ramdam pa rin niya ang sakit ng tinamaan ng Black Flash at ang patuloy na paglakas ni Sukuna sa loob niya. Ngunit ramdam ni Itadori ang bigat ng kasalanan sa dami ng taong napatay niya. Muling umatake ang mga cursed spirit kaya hinatak ni Itadori ang atensyon ng mga ito at isa-isa niya silang dinurog gamit ang suntok at sipa hanggang sa pumasok siya sa isang underpass kung saan naghihintay si Chuso, at sa isang iglap ginamit nito ang piercing blood technique para lipulin ang mga curse habang tinatapos ni Itadori ang mga natira. Habang pinagmamasdan siya ni Choso, napansin niyang mas kalmado at mas kontrolado na ngayon si Itadori. Biglang dumating si Naoya Zenin at hinanap si Megumi. At nang hindi niya makita ito, sinabi niya kay Itadori na may death sentence na siya dahil wala na si Gojo para protektahan siya, at handa siyang sirain ang katawan ni Itadori para mailabas si Megumi. Sa isang iglap, umatake si Naoya at sinuntok si Itadori, sumugod si Choso para tumulong ngunit hindi siya makasabay sa sobrang bilis ng curse technique ni Naoya, kaya naghagis si Itadori ng bato para mailigtas si Choso, at doon napansin niyang may kakaiba sa lakas ni Naoya na may kinalaman sa kanyang cursed energy. Bago pa matapos ang laban, sabay-sabay nilang naramdaman ang isang napakalakas na cursed energy na para kay Itadori ay kahawig ng kay Gojo pero hindi eksakto, at sa isang malakas na pagbagsak mula sa itaas, winasak ni Yuta Okoso ang pader sa kanyang paglapag, at agad na naunawaan ni Choso na naparito si Yuta para patayin si Itadori. Habang naalala naman ni Itadori na si Yuta ang second-year student na binanggit ni Megumi at isa sa pinakamalalakas na sorcerer sa Jujutsu High. Si Yuta ay isang special grade sorcerer. Kaya tinanong niya si Naoya kung sino talaga ito. Sinagot naman siya ni Naoya na pinsan siya ni Maki Zenin at pareho lang sila ng pakay, patayin si Itadori Yuji, kaya hindi siya haarang sa gagawin ni Yuta. Agad namang sinabi ni Choso kay Itadori na kailangan na niyang tumakas dahil sobrang bilis ni Naoya at imposibleng makatakas sila pareho, kaya siya na ang baalang hamarang dito. Tinanong pa ni Itadori kung magiging okay lang ba siya, pero sinabi ni Choso na huwag na siyang mag-alala dahil si Itadori ang tunay na target. At ang kailangan lang niyang gawin ay makaligtas kay Yuta, dahil kung lalaban siya rito, siguradong mamamatay siya, lalo na't ang presensya nito ay parang kay Gojo. Iminungkahi ni Naoya kay Yuta na maaari niyang patayin si Itadori, pero kailangan muna nilang itago yun sa higher-ups dahil gusto niya munang gamitin si Itadori bilang pain, at pumayag naman si Yuta sa plano habang si Naoya ang bahala kay Choso. Bago tumakas si Itadori, sinabi ni Choso na magkita sila ulit sa parehong lugar kinabukasan, sa kanya inatake si Yuta gamit ang piercing blood, dahilan para si Yuta na mismo ang humabol kay Itadori. Habang hinahabol siya, napagtanto ni Naoya na sobrang bilis talaga ni Itadori at kahit gusto na sana niya itong durugin agad,
hindi niya ito maabutin, kaya humarap na lang siya kay Choso. Minamaliit niya ang blood manipulation technique, sinasabi na bukod sa piercing blood ay hindi naman ito ganoon kapanganib. Samantala, hinarang ni Itadori ang espada ni Yuta, dahilan para mapansin ni Yuta na ang galaw niya ay kahawig ni Maki, kaya mas naging agresibo ang kanyang mga atake. Pinakawalan ni Yuta ang napakalakas na cursed energy na sumire sa gusali at tumalsik si Itadori palabas. Sinabi ni Yuta na huwag magulat, kahit hindi siya mukhang power type, napakalakas niya, at doon naisip ni Itadori na kahit kulang si Yuta sa purong pisikal na lakas, binabawi niya yun sa pamamagitan ng napakalaking cursed energy na ginagamit niya para i-boost ang sarili, pero kakaiba ang level nito kumpara sa iba. Sinabi pa ni Yuta na kahit mas marami siyang cursed energy kaysa kay Gojo Satoru, may 6 eye si Gojo kaya halos zero ang energy loss nito, samantalang siya ay napapagod, kaya pagdating sa performance, number 1 pa rin si Gojo. Pagkatapos ng usapan, sineryoso na ni Yuta ang laban, at hirap na hirap si Itadori basahin ang mga galaw niya, dahilan para maalala niya ang sinabi ni Todo na habang mas magaling ang isang sorcerer, mas mahirap basahin ang daloy ng cursed energy nito. Naalala rin niya na ang first-rate sorcerers ay kayang kontrolin ng cursed energy hanggang sa huling sandali ng atake. Naalala ni Itadori ang mga huling salita ni Nanami, na kailangan niyang pasanin ang lahat, kaya sinabi niyang hindi pa siya pwedeng mamatay, pero inatake pa rin siya ni Yuta. Habang umiiwas, kumuha si Itadori ng kutsilyo mula sa isang sasakyan at ginamit ito. Pinilit ni Itadori lagyan ng cursed energy ang kutsilyo para pigilan ang katana ni Yuta, pero kulang ang kontrol niya, kaya sinipa siya ni Yuta at sa isang malakas na slash ay parehong naputol ang kutsilyo at nasugatan si Itadori, subalit sa huling sandali, sinipa ni Itadori ang katana at nabasag din ito. Doon napagtanto ni Yuta na tunay ngang estudyante siya ni Gojo at hindi magiging madaling talunin. Lumapit si Itadori para lumaban ng suntukan dahil pareho na silang walang armas at inisip niyang may tsansa na siya, pero biglang lumitaw si Rika, hinawakan siya ng mahigpit, at nagtanong kung ano ang ginagawa nila. Sinabi ni Yuta na naglalaro lang sila, pero gulat na gulat si Itadori, hindi niya alam kung Shikigami ba ito, saan ito galing, at kung paano siya hindi makagalaw sa sobrang lakas nito. Inutusan ni Yuta si Rika na hawakan si Itadori, at sa isang iglap, tinusok niya ng espada ang dibdib nito. Diretso sa puso, at sa sandaling yun, naramdaman din ni Sukuna ang nangyari. Sa kabilang banda, patuloy na binubugbog ni Naoya si Choso, at wala itong magawa dahil hindi niya maintindihan kung ano talaga ang curse technique ni Naoya, at ayaw rin itong ipaliwanag. Galit na galit si Naoya at tinawag siyang makulit, habang iniisip kung bakit ganoon na lang ang tibay at katigasan ng kalaban niya. Ang gusto niyang malaman ay kung ano talaga ang curse technique ni Choso at kung bakit siya ganoon katigas ang ulo. Dahil dito, ginamit ni Choso ang flowing red scale, ina-adjust ang lakas ng kanyang mga mata para masundan ang mga galaw ni Naoya, ngunit sa isang iglap ay bigla na lang nawala si Naoya sa harapan niya. Naramdaman ni Choso ang paparating na atake at nakaiwas. Pero agad din itong napansin ni Naoya, kaya gumamit siya ng kutsilyo at malalim na sinugatan si Choso. Napagtanto ni Naoya na ginagamit ni Choso ang flowing red scale para palakasin ang eye muscles nito at masundan ang kanyang bilis, pero para sa kanya, wala rin itong silbi dahil pinaghandaan na niya yun. Nang tanungin siya ni Choso kung galit ba siya sa sarili niyang mga kapatid. Diretsahang inamin ni Naoya na kinamumuhian niya sila dahil mas mahina ang mga ito kaysa sa kanya, at para sa kanya, wala silang halaga kung mabuhay man o mamatay. Sinabi naman ni Choso na tila ang lakas ni Naoya ay nagmula mismo sa kahinaan ng kanyang mga kapatid, bagay na hindi matanggap ni Naoya. Napansin ni Naoya na bumubuhos ang dugo ni Choso sa lupa, kaya umatras siya, ngunit biglang nagsimulang gumalaw ang dugong iyon at hinabol siya. Umatake ang dugo ni Choso kay Naoya, at kahit iniiwasan nito ni Naoya gamit ang kanyang curse technique, biglang tumahimik ang paligid at ang dugong tumalsik sa kanyang damit ay nagsimulang tumigas. Sinamantala ito ni Choso at agad siyang umatake gamit ang piercing blood. Ngunit sa huling sandali ay inactivate ni Naoya ang kanyang curse technique, habang papalapit si Naoya, hindi niya maintindihan kung bakit hindi agad umaatake si Choso, na siyang tumama at nakasugat kay Naoya. Humingi ng paumanhin si Choso at sinabing hindi niya kailanman maiintindihan kung paano nagagawang kamuhian ng isang tao ang sarili niyang mga kapatid. Saka siya muling umatake, ngunit biglang dumating si Yuta Okoso,
Sinuntok si Choso at ibinato palayo, dala-dala ang tila walang buhay na katawan ni Itadori Yuji. Biglang umubo ng dugo si Naoya at napagtanto niyang nalasan siya. Hindi niya inakalang kaya ring gawin yun ng blood manipulation, pero ramdam niyang hindi ito ordinaryong dugo. Dahil dito, tinanong ni Yuta si Naoya kung kaya ba niyang gamutin ang sarili gamit ang reverse curse technique. Kapalit ng isang kondisyon, si Naoya mismo ang magsasabi sa higher-ups na patay na si Itadori. Samantala, sa isipan ni Itadori, nakita niya ang kanyang ama na si Jin, habang pinipigilan naman ng kanyang lolo si Jin na lumapit sa ina ni Itadori dahil matagal na raw itong patay. Ngunit pinakiusapan ni Jin na huwag sabihin ang ganoong bagay dahil nananatili ang mga alaala sa isipan ng bata, at sa sandaling yun, biglang lumitaw ang ina ni Itadori, may marka sa ulo na kapareho ng kay Geto, at dito unti-unting nagsisimulang mabunyag ang mas madilim na katotohanan sa pinagmulan ni Itadori. Nagkamalay si Itadori, at sobrang natuwa si Yuta nang makita yun, pero si Itadori mismo ay litong-lito pa rin sa nangyayari. Kaya ipinaliwanag ni Yuta na noong Setyembre, dumalaw sa kanya si Gojo Satoru at hiniling na bantayan niya si Itadori. Ipinakita sa alaala ang usapan nila ni Gojo. Sinabi ni Gojo na kung sakaling may mangyari sa kanya, gusto niyang si Yuta ang mag-alaga sa mga first year at second year, at pagdating naman kay Hakari, sigurado raw siyang kakayanin nito ang sarili niya. Nagulat si Yuta at sinabing hindi niya kailanman maisip na may masamang mangyayari kay Gojo. Pero sinabi ni Gojo na kailangan talagang bantayan ni Yuta si Itadori, dahil tulad niya noon, sinubukan ding patayin si Itadori ng palihim. Kaya mas mapapanatag daw siya kung si Yuta ang mag-aalaga rito. Dahil sa mga salitang yun ni Gojo, napilitan si Yuta na magkunwari, dahil kung hindi niya ginawa yon, may ibang ipapadala ang higher-ups para patayin si Itadori o tuluyan nilang itago ang impormasyon tungkol sa kanya. Hindi rin naman daw tanga ang mga yon. Kaya para maging opisyal na executioner ni Itadori, napilitan si Yuta na pumasok sa isang binding vow kasama sila, isang kasunduang papatayin niya si Itadori. Iyon ang dahilan kung bakit niya ito pinatay, kaya humihingi siya ng tawad. Nagtanong si Itadori kung ganoon pala ang nangyari, bakit buhay pa rin siya ngayon. Ipinaliwanag ni Yuta na lahat yon ay dahil sa reverse curse technique niya. Sa mismong sandaling pinahinto niya ang puso ni Itadori, agad din niya itong sinimulang pagalingin gamit ang teknik na yon. Sinabi rin ni Yuta na pangalawang beses na itong namatay si Itadori sa mata ng lahat, pero sa sitwasyong yon, wala na talaga siyang ibang choice. Tinanong ni Itadori kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito, at ipinaliwanag ni Yuta na napakahalaga ni Itadori sa mga taong mahalaga sa kanya, kaya kailangan niya itong gawin. Dagdag pa niya, minsan din daw siyang nagkaroon ng kapangyarihang hindi niya kayang kontrolin at pakiramdam niya ay ipinilit lang yun sa kanya. Pero kasalanan pa rin niya ang lahat. Samantalang ang kapangyarihan ni Itadori ay hindi naman talaga kanya, kaya hindi dapat siya sisihin sa lahat ng nangyayari. Hindi pumayag si Itadori sa sinabi niya at iginiit na wala namang pinagkaiba kung kasalanan niya o hindi, dahil ang katotohanan ay maraming tao ang namatay dahil sa kanya. Biglang dumating si Fushiguro Megumi at sinabi kay Itadori na kailangan na nilang bumalik sa Jujutsu High, dahil sa oras na yon, pinakamahina ang barrier ng paaralan. Kaya walang makakapansin na naroon siya. Tumanggi si Itadori at sinabing hindi niya kayang magpanggap na parang walang nangyari, dahil may mga taong namatay dahil sa kanya. Sinabi naman sa kanya na hindi lahat ay kasalanan niya at hindi niya kailangang akuin ang lahat mag-isa. Hindi sila mga bayani na lumalaban para sa hustisya, sila ay mga Jujutsu sorcerer. Dahil dito, hindi rin kami madaling husgahan ng kahit sino, kaya kailangan naming patunayan ng paulit-ulit ang halaga ng aming pag-iral. At higit sa lahat, wala rin kaming oras para mag-focus sa sarili namin, dahil marami pa kaming kailangang iligtas na tao. Sigurado akong yun din ang gusto mong gawin, kaya una sa lahat, tulungan mo akong iligtas sila. Kaya Itadori, nakikiusap ako sa iyo, kailangan ko ang lakas mo. Dahil dito, nagdesisyon si Itadori na tutulong siya kay Fushiguro hanggang dulo. Ipinaliwanag ni Itadori na may plano si Yuta tungkol kay Sukuna at kay Fushiguro. At nagawa ni Sukuna na kontrolin ang katawan niya noon sa Shibuya dahil pinakain sa kanya ang 10 daliri ng sabay-sabay. Sa ngayon, 15 daliri na ni Sukuna ang nasa loob niya. Kaya kahit kainin pa niya ang natitirang 5 daliri ng sabay, naniniwala siyang hindi pa rin magagawa ni Sukuna na agawin ang kanyang katawan.
Pero kung sakaling mangyari yun, nakikiusap siya na patayin siya agad, at buo ang paniniwala niyang kaya nila itong gawin. Pumayag si Yuta, at tinanong naman ni Itadori si Fushiguro kung ano na ang susunod nilang gagawin. Una, kailangan nilang bumalik sa Jujutsu High at makipag-ugnayan kay Master Tengen para malaman kung paano bubuksan ang Prison Realm, at kung ano talaga ang plano ni Noritoshi Kamo. Ang Calling Game ay parang isang terrorist attack laban sa buong mundo ng Jujutsu, at kung gusto nilang kontrolin ang sitwasyon, kailangan nila ng mga sagot, at si Master Tengen lang ang makakapagbigay nito. Sinabi ni Itadori na baka may alam si Yuki tungkol dito, pero ipinaliwanag ni Fushiguro na nakausap na niya si Yuki at siya mismo ang nagbigay ng ideyang ito. Ayaw munang makipagkita ni Yuki sa higher-ups, kaya nagtatago siya sa Jujutsu High. Ang pinakamalaking problema nila ay ang mga concealing barrier ni Master Tengen, dahil may libu-libong pinto roon na palaging nag-shuffle, at iisa lang ang tamang pinto na papunta sa Tombs of the Star Corridor kung saan naninirahan si Master Tengen. Kapag nagkamali sila ng piniling pinto, hindi na nila kailanman mararating si Tengen. Tinanong ni Itadori si Fushiguro tungkol kay Nobara, at sa nakita niyang ekspresyon sa mukha nito. Agad na niyang naintindihan ang sagot. Biglang dumating si Choso at sinabi na may alam siyang paraan para makarating kay Master Tengen. Pumasok sila sa isang secret room sa loob ng Jujutsu High, kung saan naghihintay sina Maki at Yuki. Tuwang-tuwa si Yuta nang makita si Maki, pero napansin nilang puno ng paso at sugat ang katawan nito. Sinabi nila kung gaano kahimala na nakaligtas siya sa kamatayan, at lahat ng iyon ay dahil sa heavenly restriction, ang mismong lakas ng katawan ni Maki ang siyang nagligtas sa kanya. Tinanong ni Maki si Fushiguro tungkol sa concealing barrier ni Master Tengen, kaya pumasok si Choso para ipaliwanag ang lahat. Nagustuhan ni Yuki ang ideyang yon, habang nagtataka naman si Maki kung sino ba talaga ang lalaking ito. Dahil dito, nahanap ni Choso ang tamang pinto na papunta sa Tombs of the Star Corridor. Pagdating doon, bumungad sa kanila ang isang kagubatan kung saan matatagpuan ang Cursed Warehouse. Doon, napansin ni Itadori ang mga bakas ng dugo at nagtanong tungkol dito. Kaya ipinaliwanag ni Yuki na 12 taon na ang nakalipas mula noon, at iyon ang panahong nagsimulang magulo ang lahat. Pagdating nila sa main hall, wala silang nakitang kahit ano. Kaya nagtanong si Itadori kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Yuki na tila nire-reject sila ni Master Tengen. Dahil kapos na sa oras ang kapatid ni Fushiguro na si Sumiki, iminungkahi ni Yuta na bumalik na muna sila. Pero sa sandaling yon, biglang nagpakita si Master Tengen. Sinabi nito na ikinatuwa niyang makilala silang lahat, pero mukhang paalis na raw sila. Nagsisimula ang episode eksakto kung saan nagtapos ang nakaraang episode. Dumating na sina Yuji at ang buong grupo kay Master Tengen. Isa-isa niyang kinikilala ang lahat, alam niya kung saan sila nanggaling, kung sino ang mga Zenin, kung sino ang may koneksyon sa death paintings. At alam din niyang naroon ang vessel ni Sukuna. Biglang nagsalita si Tengen. Hindi ito ang una nating pagkikita, di ba, Yuki? Diretsyong tinanong ni Yuki Tsukumo si Tengen kung bakit niya tinanggal ang seal ng Tomb of the Star Corridor. Sagot ni Tengen, inakala raw niyang kakampi nila si Kenjaku, kaya hindi niya mabasa ang tunay na intensyon ng mga tao. Pagkarinig ng pangalang Kenjaku, lahat ay nagulat. Sino yun? Dito na ibinunyag ni Tengen ang totoo, si Kenjaku ay walang iba kundi si Noritoshi Kamo. Kinumpirma rin ni Tengen na ang katawan ni Geto ang kasalukuyang ginagamit ni Kenjaku. Nagtanong si Yuji kung bakit ganito na ang itsura ni Tengen. Ipinaliwanag ni Tengen na immortal siya, pero hindi ageless. Tumatanda pa rin siya, at ngayon ay mahigit 500 taon na ang edad niya. Dito na pumasok sina Megumi at Yuta, na nagpaliwanag kung bakit talaga sila naroon, para malaman ang plano ni Kenjaku, at higit sa lahat, kung paano bubuksan ang Prison Realm. Habang nagsasalita sila, napansin ni Yuji na unti-unting nawawala ang gate sa likuran nila. Sumang-ayon si Tengen na ipaliwanag ang lahat, pero may kondisyon. Kailangan daw na 2 sa 3 kina Yuta, Yuki, at Choso ay manatili roon bilang mga tagapagtanggol ni Tengen. Nagtaka si Yuta, bakit kailangan mo ng guard? Immortal ka naman, di ba? Sumabat si Maki, diretsahan, takot ka lang na masil ulit. Dito na natin nakita ang ilang kakayahan ni Tengen, kasabay ng pagpapaliwanag tungkol sa layunin ni Kenjaku. Ayon kay Tengen, ang plano ni Kenjaku ay pilitin ang buong Japan na mag-evolve ang humanity.
Pero ang tanong ni Megumi, alam na namin yan, pero ano ba talaga ang eksaktong plano niya? Bakit ginamit ni Kenjaku ang barriers ni Tengen at ang idol transfiguration para gawing sorcerers ang mga ordinaryong tao? Ipinaliwanag ni Tengen na ang cursed energy ay karaniwang near-refine sa pamamagitan ng maximum, Uzumaki, kaya limitado ang epekto nito sa bawat individual. Dito naglabas ng matinding revelasyon si Tengen. Sa tingin niyo ba, ako lang yung nakikita niyo ngayon? Hindi. Ang kaluluwa ko ay umiiral sa lahat ng direksyon. Ipinakita ni Tengen ang marami niyang anyo, at sinabi niyang ang mga makikipag-merge sa kanya ay lalampas pa sa antas ng sorcery. Pero may babala, kung mag-evolve ang humanity at kahit isang tao lang ang mawalan ng kontrol, matatapos ang mundo. Mawawala ang lahat ng hangganan, at ang mga impurity ng milyon-milyong tao ay kakalat. Tinanong ni Yuji kung bakit ginagawa ni Kenjaku ang lahat ng to. Tahimik na sagot ni Tengen. Hindi ko alam. Sinabi ko na sa inyo, hindi ko kayang intindihin ang puso ng tao. Kaya hanggang ngayon, misteryo pa rin ang tunay na dahilan ni Kenjaku. Pero dito mismo sinabi ni Master Tengen kung saan nagsisimula ang totoong problema. Matapos ang kanyang evolution, mas naging malapit na siya sa mga curse kaysa sa mga tao. Dahil doon, isa na siyang valid target ng cursed spirit manipulation. Pagkarinig nito, literal na nakatulala ang lahat. Nagpatuloy si Tengen. Kung sakaling makipag-contact si Kenjaku sa kanya, may posibilidad na ma-absorb siya. Tinanong ni Yuki kung bakit ngayon ginagawa ni Kenjaku ang lahat ng ito. Dito ipinaliwanag ni Tengen ang koneksyon ng Tengen, Star Plasma Vessel, at Six Eyes. At sa kasalukuyan, iisa na lang ang natitirang Six Eyes user. Pero 12 taon na ang nakalipas, may nangyaring hindi inaasahan. Pumasok si Toji Fushiguro, isang lalaking may heavenly restriction, walang cursed energy, pero sobrang lakas sa pisikal. Pinatay niya ang vessel, at tuluyang nabigo ang merger. Nandoon din si Geto, ang lalaking may kakayahang cursed spirit manipulation. At 6 na taon na ang nakalipas, napunta sa kamay ni Kenjaku ang Prison Realm. Dito nagsalita si Yuta, kailangan nilang pumasok sa Calling Game, mangolekta ng 100 puntos, at magdagdag ng rule na magpapahintulot sa mga players na umalis sa laro nang hindi namamatay. Lahat ng ito ay para kay Sumiki Fushiguro, kapatid ni Megumi, ang tunay na dahilan kung bakit nagsimula ang lahat. At kasabay nito, kailangan din nilang palayain si Gojo Satoru. Dahil ayon kay Megumi, kapag bumalik si Gojo, marami sa mga problemang to ay kusa ng maayos. Habang may itatanong pa sana si Yuji kay Tengen, pero biglang kusang loob nang nag-offer sina Choso at Yuki na sila ang magstay. Para kay Choso, malinaw ang dahilan. Sumang-ayon si Yuki Tsukumo at sinabi niyang marami pa siyang gustong pag-usapan kay Tengen, kaya mananatili rin siya. Nagpasalamat si Tengen sa kanilang dalawa, at sa kanya inilabas ang isang bagay na parang Prison Realm, ang tinatawag na backside o backdoor nito. Kahit si Yuki, unang beses lang narinig ang tungkol dito. Naunawaan agad ni Yuji, parang backdoor access ito. Ipinaliwanag ni Tengen na bago pa makuha ni Kenjaku ang Prison Realm, nakuha na niya ang likod na bahagi nito. Kahit nasa labas ng barrier ang Prison Realm, magkakonekta ang front at back. Ibig sabihin, kung sa harap na bahagi nakasil si Gojo Satoru, may koneksyon din yun sa likod. Pero umiling si Tengen. Si Kenjaku lang ang may autoridad na magbukas ng front side. Maliban na lang kung mayroon sila ng alinman sa dalawang bagay. Inverted Spear of Heaven kayang i-nullify ang lahat ng curse techniques. Black Rope kayang i-cancel ang curse techniques at ang epekto nito. Pero may masamang balita. Sinira na ni Gojo Satoru ang Inverted Spear of Heaven matagal na ang nakalipas. At pati ang Black Rope, sinira rin niya noong nakaraang taon. Dito umamin si Yuta. Siya at si Miguel mismo ang nagdala ng Black Rope kay Gojo para sirain ito. Galing yun sa Africa, at doon din nalaman kung bakit nawala si Yuta ng matagal, pero wala rin siyang nakuhang kapalit. Tinanong ni Yuki kung may ibang paraan pa. Sumagot si Tengen, meron. Sa loob ng Calling Game, may isang sorcerer na tinatawag ang sarili niyang Angel, isang sinaunang sorcerer na nabuhay ng libu-libong taon. Ang kakayahan ng Angel ay burahin ang kahit anong curse technique. Gamit ang kapangyarihan niya, posibleng mabuksan ang backside ng Prison Realm. Nagtanong si Megumi kung alam ba ni Tengen kung nasaan si Angel.
Sagot ni Tengen, hindi nililimitahan ng mga colony barrier ang impormasyon, at wala siyang eksaktong lokasyon. Ipinakita pagkatapos ang buong mapa ng Colon Game colonies sa Japan, 10 colonies, konektado sa pamamagitan ng mga barrier na sumasaklaw sa buong bansa. Agad na naintindihan ni Megumi, mayroon na lang silang 10 araw at 15 oras para pigilan si Sumiki na mapilitang sumali sa Colon Game. Kinumpirma ni Tengen na ang mga tatangjing sumali ay papatayin. Ipinaliwanag ni Shoko Airi, base sa kanyang analysis, na ang prosesong ito ay dulot ng idol transfiguration, direktang konektado sa utak. Hindi ito binding vow, kaya kung mawala ang curse technique ng mga nagising, mamamatay sila. Dagdag ni Maki, walang risk ang mga taong walang curse technique. Tinanong naman ni Yuji kung ano ang mangyayari sa mga normal na taong naabutan na sa loob ng barrier. Sabi ni Tengen, may choice silang umalis. Pero para mabilang-bilang player, kailangang pumasok sila sa colony sa sarili nilang kagustuhan. Kaya kailangan ng malinaw na objective ang laro. Habang iniisip ni Yuji ang katotohanang kailangang pumatay para makakuha ng puntos, na-realize ng grupo na hindi sila pwedeng basta magdagdag o mag-alis ng rules, kailangan nilang humanap ng indirect na paraan. Akala ng iba, unfair ang laro. Pero sabi ni Tengen, may fairness sa loob ng sistema, lahat ng players ay kailangang sumunod sa parehong general rules. Kahit si Kenjaku, limitado rin ang sarili niyang rules. Tahimik na sabi ni Yuji, ibig sabihin, kailangan talaga nating pumatay. Sumagot si Megumi, may naiisip na siyang paraan. Sa puntong yun, sinabi ni Yuki na sapat na ang impormasyon. Siya at si Choso ay mananatili para bantayan si Tengen. Si Maki naman ay pupunta sa Zenon clan para bawiin ang mga cursed tools. Dahil matapos masil si Gojo, inangkin ito ng Jujutsu High. At dahil si Megumi na ang bagong head ng Zenon clan, may karapatan na sila sa armory. Nagulat si Yuji, head ka na ng Zenon. Bakit di mo sinabi? Sagot ni Megumi, mamaya na. Si Yuta ay papasok mismo sa Colon Game, para makakalap ng mas maraming impormasyon bago mapilitang sumali si Sumiki. Gagawin niya ito mag-isa, at sisiguraduhin hindi sila maglalaban-laban. Tinapos ni Maki ang usapan. Sundin niyo ang plano, puntahan niyo si Hakari. Nagulat si Yuji, sino si Hakari? Sagot ni Yuta, Hakari Kinji, third-year student, kasalukuyang suspended. Sagot ni Yuta, unpredictable siya. Pero kapag sineryoso niya, mas malakas pa siya sa kin. Kontra ni Maki, hindi. Matapos ang masusing pagpaplano, may charts, graphs, at goals. Naghiwa-hiwalay na sila. Nagpasalamat si Yuji kay Choso bago umalis. Napaluha si Choso. Biglang cut. Isang theater ang ipinakita, may isang lalaking nagpe-perform. Si Fumihiko Takaba. Sunod na eksena, pinapagalitan siya ng manager niya. 35 taong gulang na si Takaba, at sinasabihan na mag-quit, wala na raw lugar ang mga tulad niyang boomer sa industriya, at walang nakakaintindi ng jokes niya. Pag-alis ng manager, may isang lalaking nagbabasa ng dyaryo ang nagsalita. Gusto ko ang material mo. Ang pangalan niya ay Ken. Sabi niya, mali silang dalawa, dahil minsan, sumisikat ang tao kahit hindi naman talaga nakakatawa. May dalawang klase lang ng taong nananatiling sikat. Yung laging nakakatawa, at yung naniniwalang kaya nilang maging laging nakakatawa. Tinanong niya si Takaba, ikaw, alin ka? Nag-isip si Takaba, 50-50, hindi, 70-30, hindi, 50-50 na lang. At dito, lumabas ang pangalan niya sa system. Sa opening, makikita natin si Maki Zenon. Pagpasok sa loob, nalaman natin na ang kausap niya ay walang iba kundi si Naoya Zenon, na patuloy siyang minamaliit at tinatanong kung ano na raw ang gagawin niya sa buhay gayong hindi na siya marunong gumamit ng Jujutsu. Sinundan pa niya ito ng panlalait at sinabing guguluhin niya ulit si Maki gaya ng dati, dahilan para tuluyan ang umalis si Maki nang walang imik. Dumiretso siya sa Zenon Armory. Pero hinarang siya at sinabihang bawal ang pumasok, hanggang sasabihin ni Maki na may pahintulot siya mula sa clan head, si Megumi Fushiguro. Pagkatapos noon, tuluyang nakarating si Maki sa armory. Binuksan niya ang pinto at pumasok sa loob, pero biglang may mga boses tayong narinig, mga usapan mula sa nakaraan. Maririnig sina Naoya Zenon, Ogi Zenon, Jinichi Zenon. Doon na nila binuo ang plano, patayin sina Megumi, Maki, at Mai. Bumalik tayo sa kasalukuyan, nakabukas na ang pinto ng armory at doon nakatayo si Ogi,
sinasabing walang kahit isang curse tool sa loob dahil matagal na niya itong inalis, at doon sa ibaba ay makikita si Mai, sugatan at galit, tinatawag si Maki na tanga dahil pumunta pa siya roon. Sa sandaling yun, inilabas ni Maki ang sandatang dala niya mula pa kanina, isang curse tool na tuluyang na-reveal bilang masterpiece ng Jujutsu World. Samantala, naghahanda rin si Ogi na gamitin ang sarili niyang secret technique na tinatawag na Quivering Blue Flame. Si Ogi ang unang umatake. Wala rin siyang nagawa dahil kahit mabali ang espada ni Ogi, nagawa pa rin itong hiwain si Maki ng paulit-ulit. Pagkatapos nito, kinaladkad ni Ogi ang magkapatid at sinabi na ang dahilan kung bakit hindi siya naging clan head ay dahil sa kanilang dalawa. Dahil para sa kanya, ang mga anak ang humihila pababa sa mga magulang, at tuluyan niyang itinapon sina Maki at Mai pababa, handa nang tapusin ang lahat. Halos patay na sila, sobrang sugatan, doon sinabi ni Ogi na naglagay siya ng mga cursed spirit sa loob ng silid, mga grade 2 pababa, at takot raw ang mga yun sa kanya. Pero sa oras na umalis siya at makawala ang mga cursed spirit, kakainin raw sina Maki at Mai. Idinagdag pa niya na kahit heavenly restricted si Maki at may pambihirang pisikal na lakas, wala raw itong pinagkaiba dahil ang mga sorcerer ay dumadaan sa training at pinalalakas ang katawan gamit ang cursed energy. At ang lakas na meron si Maki ay kaya raw abutin ng kahit sino. Pag-alis ni Ogi, makikita natin si Mai na dahan-daang gumapang papunta kay Maki, tinitingnan kung buhay pa ito, at oo, buhay pa si Maki. Sumunod na eksena, makikita natin silang dalawa na tila nasa tabing dagat, at sinabi ni Mai na alam na ni Maki kung paano gumagana ang kanyang teknik, hindi siya kayang lumikha ng malalaking bagay o komplikadong armas. At dahil sugatan na siya, mamamatay siya kung susubukan pa niyang gumawa ng kahit ano, kaya ibibigay na lang niya ang lahat ng makakaya niya. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa dagat habang pilit siyang pinipigilan ni Maki. Doon ipinaliwanag ni Mai na ngayon niya lang talaga naintindihan kung bakit itinuturing na malas ang twins sa mundo ng Jujutsu, dahil para may makuha, may kailangang isakripisyo, at hindi lang ito tungkol sa binding vow, kahit sa loika ng buhay, ang sakit ang nagpapalakas sa tao. Ibig sabihin, sa mundo ng cursed energy, si Mai ay si Maki. At si Maki ay si Mai, kaya kung ayaw ni Mai na maging mas malakas, hindi rin pwedeng maging buo si Maki. Hanggat nabubuhay si Mai, mananatiling kulang si Maki. Lumapit si Maki at sinabing naiintindihan na niya, pero pinakiusapan niya si Mai na bumalik, subalit ngumiti si Mai at sinabing may iiwan siyang regalo, kukunin niya ang lahat ng cursed energy ni Maki. Ang tanging hiling niya ay isang pangako, lipulin ang lahat. At ngayon si Maki ay may hawak na espada, napapalibutan ng napakaraming cursed spirits. Sa malayo, naramdaman ni Ogi na may kakaibang nangyari, isang takot na matagal na niyang inilibing, at sinabi niyang mukhang oras na para marumihan ulit ang kanyang mga kamay, kaya ginamit niya ang cursed technique na Blaze and Courage. Determinadong sunugin ang lahat, at winasak niya ang buong gusali. Pero sa halip na si Maki ang masugatan, isang matinis na slash ang sumagitsit, at naputol ang ulo ni Ogi. Tahimik na naglakad si Maki, espada sa kamay, at sinabi niyang, Mai, simulan na natin. Sa loob ng Zenon clan, nag-uunahan ang mga alarma, nagtatakbuhan ang mga miyembro, habang kumakalat ang balita na nagwala si Maki at napatay si Ogi, at ang Kakuru unit ang kasalukuyang humahawak sa sitwasyon. May isang lalaking nag-utos sa kanyang team na bilisan ang pagdakip kay Maki bago dumating ang kapitan, sabay babala na huwag muna siyang patayin, dahil siya mismo ang papatay sa kanya, at malinaw na kabilang siya sa Kakuru unit. Isa itong subordinate organization ng Zenon clan, ang Kakuru unit, mga mandirigmang bihasa sa martial arts at araw-araw na nagsasanay. Dati, kabilang din si Maki sa unit na to bago pa siya tuluyang ihiwalay ng clan. Makikita natin si Maki na papalapit, may dalawang armas sa kamay, hindi pa malinaw kung ano ang isa, pero ramdam na ramdam ang bigat ng presensya niya. Habang naglalakad siya, naaalala niya ang pangako kay Mai, at grabe ang aura niya, sobrang cold, sobrang deadly. Pinalibutan siya ng buong unit, at sa isip niya, humingi siya ng paumanhin kay Mai, at doon na, sabay-sabay umatake ang buong Kakuru unit. Pero si Maki, hindi na to yung dating Maki. Sa bawat kisap ng mata, may mga taong lumilipad at bumabagsak, sobrang bilis na hindi mo na mabilang. Full-blown massacre. Black and white ang dating ng eksena, dugo lang ang kulay na nangingibabaw. Ang mga pader, bintana, at sahig,
Parang canvas ng isang madugong obra, dugo ang umaagos imbes na tubig. Isang kamay lang, kaya niyang liparin ang kalaban. Hindi na maipaliwanag ang laban, kailangan mo talagang makita. Posibleng ang isa sa mga espada ay dating kay Ogi, kinuha niya roon, pero siguradong ang isa ay ang espada na iniwan ni Mai para kay Maki. Maya-maya, dumating ang isang lalaki, isang miyembro ng mas mataas na grupo, at nadatnan niya ang buong team na wasak at nakakalat. Ang sahig at dingding naliligo sa dugo. Sa gilid, may isang sorcerer na gumamit ng curse technique, isang napakalaking kamay ang umusbong mula sa lupa, basang-basa sa dugo, sinusubukang durugin si Maki. Dito ipinaliwanag na ang paparating ay ang Hei Unit, isang elite group na tinuturing na semi-grade isa pataas sa Jujutsu High, at 3 sa kanila ang ipinakita. Biglang umatake si Maki sa isang may spike-like na anyo, sobrang linas ng galaw. Sobrang flawless, hindi maintindihan ng kalaban kung paano niya natiis ang suntok at patuloy pa ring gumagalaw si Maki ng buong bilis. At hiniwa ang leeg ng kalaban. Sumunod, isang cyberpunk-style cursed user ang lumitaw, gulat na gulat si Maki to. Habang ang isa pang miyembro, si Renta, ay gumamit ng curse technique para umatake. Nakaiwas si Maki, nabagsak ang cyberpunk type, at dumating si Jinichi Zenin. Hirap si Renta na pigilan si Maki at binalaan niya si Jinichi na huwag kalimutan, na buhay lang sila noon dahil pinatawad sila ni Toji. At ngayon si Maki ay katulad na ni Toji. Sinabi niya ngayon na ang pagkakataon patayin na si Maki, huwag palampasin. Ginamit ni Jinichi ang kanyang teknik at nagpaulan ng suntok, hindi iilan, kundi parang milyon-milyong suntok, yumanig ang lupa, sumabog ang paligid, parang atmospheric blast, at inakala ni Renta na tapos na. Pero nang humupa ang alikabok, makikita si Maki na hawak ang ulo ni Jinichi, at tahimik niya itong itinapon sa tubig. Pagkatapos, dumating si Naoya Zenin, na ngayon ang leader ng Hei Unit, at sinabi niyang wala raw bang puso si Maki at sobra raw ang ginawa niya. Tahimik na sagot ni Maki, wala na ang puso, dahil isinama na iyon ni Mai. Ipinakita ang flashback ng batang Naoya, at kung paano niya hinahangaan si Toji habang magkasabay na umaandar ang alaala at ang kasalukuyang laban. Ginamit ni Naoya ang projection sorcery, inaatake si Maki ayon sa mga frame, paulit-ulit, at sinabing hinding-hindi siya magiging Toji. Pero habang binubugbog niya si Maki gamit ang teknik, ginagamit ni Naoya Zenin ang projection sorcery, at habang nangyayari yun, sinusubukan ni Maki Zenin na basahin ang galaw niya, parang binibilang sa isip, 1, 2, 3, 4. Dito malinaw na ipinapaliwanag kung paano gumagana ang projection sorcery, kailangan tuloy-tuloy ang galaw, bawal kahit isang segundong huminto. Pero may inilabas si Maki. Inilapit niya ang 2 kamay niya sa harap at nagbagsak ng isang malakas na hampas, parang Hulk smash, tinatangay pati ang alikabok. Sinabi niya na didiretsuhin niyang eye crash si Naoya para pigilan ang bilis nito. Sumagot si Naoya na anumang mahawakan ng kamay niya ay kailangang sumunod sa rules ng projection sorcery, gumalaw sa loob ng 1 segundo na hinati sa 24 na frames. At kapag hindi mo nasunod, magyeyelo ka ng 1 segundo. Nahawakan niya si Maki, at akala niya tapos na. At sa katawan na meron siya ngayon, kaya na niya itong makita at sabayan. Doon na siya kumilos. Hinawakan ni Maki si Naoya at isang solid na suntok ang ibinagsak niya. Ibinaon si Naoya sa lupa. Nabali ang panga, hindi lang basta bali, parang naduraj, at doon na natapos si Naoya. Isang simpleng sorry lang ang nasabi ni Maki. Pagkatapos nito, hinanap ni Maki ang nanay niya habang pinapatumba ang iba gamit ang espada na kakakuha lang niya. Ang nanay niya, nagtatago at nagmamakaawa na huwag siyang lapitan. Kitang-kita ang takot, pero sa huli, napatay ni Maki ang sarili niyang ina. Samantala, si Naoya, na halos gumagapang na lang, ay nakarating pa kay Maki. Galit na galit siya, nagmumura, hindi makapaniwala kung paano siya halos mapatay. Pero kahit sugatan, lumabas ang nanay ni Maki na may hawak na patalim at doon niya tuluyang pinatay si Naoya Zenin. Pagkatapos nito, nakita natin si Momo Nishimiya, na nasaksihan si Maki na lumalabas dala ang kapatid niya sa balikat. Hindi napigilan ni Momo ang mapaiyak. Sinabi ni Maki kay Momo na ipinagkakatiwala niya rito ang natitirang mga bagay. Sa simula ng episode, ipinakita muna sa atin si Panda, ang paborito nating baby panda.
May isang taong nagtatanong kay Masamichi Yaga kung ano ba talaga si Panda. Ipinaliwanag na ang ginawa ni Yaga ay isang artificial cursed corpse, hindi lang basta puppet. Iba ito sa karaniwang ginagawa niyang mga manika na sinusunod lang ang utos. Si Panda, kumikilos ng mag-isa. Hindi mo siya basta-basta mauutusan. May sarili siyang cursed energy, at ang lakas na yun ay hindi na pwedeng tanggalin. Dito na ipinakitang nakatali si Yaga. Sinabihan siya na idineklara siya ng higher-ups bilang special grade, at mula ngayon ay ikukulong na siya. Ang paratang sa kanya, kung sinadya niyang likhain si Panda, posibleng kaya rin niyang gumawa ng buong hukbo ng mga cursed corpses. Sunod na eksena, makikita si Yaga na nakaupo sa loob ng isang tahimik na lugar sa gubat. May lumapit sa kanyang dilaw na puppet na si Takeru. Sinabi ni Takeru na nag-aalala ang lahat sa kanya, at sinabi raw niya sa iba na hindi maganda ang pakiramdam ni Yaga at kailangan lang ng kaunting pahinga. Mayabang pang tinawag ni Takeru ang sarili niyang henyo, at bahagyang tinapak ni Yaga ang ulo niya. Ipinakita na marami pang puppet sa lugar habang papaalis na si Yaga. Paglipat ng eksena, makikita si Panda na nakatali sa parehong lugar kung saan unang umupo si Yuji Itadori noong Season 1, Episode 1. Muling lumipat ang eksena kay Yaga. Nasa likod niya si Takeru, at sa harap niya ay sina Kusakabe at ang kapatid nitong babae na naka-wheelchair. Nagsalita si Yaga, handa siyang tumulong, dahil hindi mabubuhay ang kapatid ni Kusakabe nang wala si Takeru. Nagtanong si Takeru, siya ba ang nanay ko? Sagot ni Yaga, oo. Tumayo ang babae mula sa wheelchair habang nakikita si Takeru, tila may naalalang alaala ng sariling anak. Humingi ng paumanhin si Yaga. Ipinahiwatig na ang tunay na Takeru, isang batang lalaki, ay namatay na. At ang kanyang natitirang enerhiya ang inilagay ni Yaga sa puppet. Naiintindihan ito ni Kusakabe. Tumanggi siya, hindi raw maaaring ilabas ang mga puppet o gumawa ng ganito sa labas. Sunod na eksena, may isang taong hamarang kay Yaga sa kalye, nakatayo sa itaas ng mga streetlight. Tinanong siya kung saan siya pupunta nang wala ang kanyang mga puppet. Sagot ni Yaga, pupuntahan ko ang anak ko. Sinabi ng lalaki na iisa lang ang paraan para makatakas si Yaga, kamatayan. Ngumiti si Yaga at sinabing may tapang lang sila dahil wala si Satoru Gojo. Hinubad niya ang jacket at tumingin sa malayo, naroon si Yoshinobu Gakuganji, ang matandang tumutugtog ng gitara. Biglang nag-cut ang eksena. Makikita si Yaga na duguan at bagsak sa kalsada. Nakatayo si Gakuganji sa harap niya, kasama ang isa pang matandang sorcerer. Pinapaalis ni Gakuganji ang isa, at kinausap si Yaga. Sinabi ni Yaga na kinopya nila ang soul information niya at sinubukang ilagay sa mga puppet, pero nabigo sila. Tinanong ni Gakuganji kung bakit ngayon lang niya sinabi ito, kung mas maaga raw sana. Baka nabuhay pa siya. Sagot ni Yaga, hindi ito impormasyon, ito ang sumpa ko sa'yo. At doon, namatay si Yaga. Dumating si Panda. Handa sanang lumaban si Gakuganji, pero hindi siya pinansin ni Panda. Dumiretso siya sa katawan ni Yaga. Nagtanong si Gakuganji kung hindi ba siya galit, kung ayaw ba niyang makipaglaban. Sagot ni Panda, hindi niya naiintindihan ang alitan nila. Para sa kanya, si Gakuganji ay parang kutsilyong nakahandusay lang sa lupa. Pero may isang bagay siyang pinaalala, kahit ang mga panda, umiiyak din. At doon, umiyak si Panda. Kasabay nito, makikita sina Yuji at Megumi na inaalala ang sinabi ni Master Tengen. Nalaman nila kung nasaan si Kinji Hakari, nagpapatakbo siya ng mga illegal na gambling fight sa isang multi-story parking lot. Ipinaliwanag ni Tengen na naglalaban-laban ang mga sorcerer habang pinapanood ng mga ordinaryong tao, isang malinaw na paglabag sa Article 8 nanograms Jujutsu Regulations. Sinabi ni Megumi kay Yuji na magpalit ng damit. Kapag nalaman ni Hakari na konektado sila sa Jujutsu High, tiyak na tatakbo ito. Kahit pa sinasabing walang silbi si Hakari ng upper management, sinabi ni Yuta Okuso na mas malakas pa si Hakari kaysa sa kanya. Kaya kailangan nila ang lakas nito. Pagdating nila sa parking lot, hinarang sila ng dalawang lalaki, isang matangkad at isang pandak. Binalaan sila na umalis bago magbilang ng 3, kung ayaw nilang mabugbog. Sagot ni Megumi, kailangan nila ng pera at gusto nilang sumali sa laban. Kaya tinanong siya, sino ang nagsugo sa'yo rito? Sumagot si Megumi na hindi niya alam ang pangalan. Patay na raw ang taong yun, pinatay niya 1 buwan na ang nakalipas.
Kinumpirma rin ito ng mga bantay. Kaya malinaw, nandito lang si Megumi para punan ang bakanteng pwesto ni Kondo. Sumingit ang pandak na lalaki sa likod at sinabing papayag ang boss, bibigyan sila ng slot sa laban ngayong araw. Pero may kondisyon, hindi si Megumi ang lalaban, kundi yung nasa likod niya. Ibig sabihin, si Yuji. Paglabas nila, sinabi niya kay Megumi na delikado ang bluff na ginawa niya. Posibleng binabantayan na sila sa camera, malamang si Hakari mismo ang nanunood. Nagdesisyon si Megumi, mag-iimbestiga siya sa loob habang si Yuji ang sasabak sa laban. Samantala, si Yuji ay nasa holding area. Ipinaliwanag ng matangkad na bantay ang dalawang rules. Una, bawal tumakas. Ikalawa, bawal gumamit ng curse technique. Sabi ni Yuji, okay lang sa kanya kahit gumamit ang kalaban ng curse. Nagtanong si Yuji kung ano ang itsura ng boss. Sabi ng bantay, kapag nagkita na sila, malalaman din niya. Kapag nagpakitang gila si Yuji, posibleng ipatawag siya ng boss. Ipinakilala ang kalaban ni Yuji. At ang kalaban ay walang iba kundi si Panda. Ipinakita si Kinji Hakari, nakahiga sa sofa kasama ang babaeng mukhang malapit sa kanya. Sabi ni Hakari, pakiramdam niya may mangyayaring exciting. Samantala, nag-iingay ang crowd habang nagsisimula ang laban. Habang naglalaban, tinanong ni Yuji si Panda kung nahanap na ba niya si Hakari. Sagot ni Panda, hindi pa, kilala sila ni Hakari kaya nananatili itong malayo. Magaan lang ang suntok ni Yuji, parang hinahaplos lang si Panda. Si Panda naman, todo arte, talon dito, talon doon, para pasayahin ang audience. Pareho silang nagtatago ng tunay na lakas dahil taga Jujutsu High sila. Lumakas ang sigawan ng commentator, 6 na buwan na raw siyang commentator pero ngayon lang siya ganito kasaya. Sa huli, kahit hindi talaga tinamaan, bumagsak si Panda. Nanalo si Yuji. Nagbiro pa si Panda, grabe ang suntok mo. Air report kita, binugbog mo ang isang hayop. May tauhan mula sa kampo ni Hakari ang tumanggap ng tawag, ipatawag si Yuji Itadori. Kita raw na paakyat ang momentum niya, pwede na itong gawa ng magandang script. Habang mainit ang bakal, hampasin. Pinagsabihan ng babaeng kasama ni Hakari, tigil na yan. Cutscene. Makikita si Panda sa gubat, mag-isa. Sinabi niyang posibleng makaharap ni Yuji si Hakari. Biglang dumating si Megumi at tinanong kung bakit hindi niya nakausap si Hakari. Sagot ni Panda, alam niya kung nasaan, monitor room sa rooftop, pero sa tuwing lalapit siya, parang mas lalong lumalayo ang pintuan. Parang Infinity ni Gojo Satoru. Posibleng curse technique ito ni Karara. Nagtanong si Megumi kung nangyayari lang ito kapag nasa monitor room si Karara. Hindi sigurado si Panda, pero mabuti raw at dumating sila. Plano ni Megumi, huwag umasa kay Yuji, pero sabi ni Panda, baka si Yuji lang ang kayang makalapit kay Hakari dahil hindi ito marunong magsinungaling. Kapag nakapasok si Yuji sa monitor room, saka gagalaw si Megumi. Alam din ni Panda ang blind spots ng camera at lokasyon ng mga bantay. Cut kay Hakari, kasama ni Yuji si Karara, papunta sa loob. Sinabi ni Karara na bata pa si Yuji para sa first year. At naulit ni Hakari ang 1 taon. Excited daw si Hakari at gusto niya yun. Sa loob, inalok ni Hakari si Yuji ng business opportunity, 10,000 piso yen kada buwan, pwedeng gawing 20,000 piso kung kukuha ng course. Tumanggi si Yuji. Para kay Hakari, ang buhay ay sugal. Lahat nagsusugal, sa desisyon, sa pag-ibig, sa pangarap. Hindi sugal ang kinaiinisan ng tao, kundi ang pagkatalo. Sabi ni Yuji, may mga taong gusto lang ng tahimik na buhay. Sagot ni Hakari, wala siyang kilalang ganon. Gusto ni Hakari ang kontrol. Inalok niya si Yuji na sumali. Bago pa makasagot si Yuji, tumunog ang phone ni Hakari, call ni Karara, ibig sabihin may problema. Biglang inatake ni Hakari si Yuji, bumagsak ang mga pintuan sa paligid. Nagdadodge si Yuji habang umaandar ang curse technique. Nagbanggaan sila ng ulo. Sumigaw si Hakari, makinig ka sa akin. Sa mismong umpisa ng episode, ipinakita ang isang gwardya na ang tanging hinihiling lang ay matapos na ang duty niya para makauwi na. Pero malas niya, bigla na lang sumulpot si Megumi Fushiguro at sa isang iglap, pinatumba siya bago pa man niya maintindihan kung anong nangyari. Habang iniikot ng grupo ang lugar, ramdam nilang may kakaiba sa atmosfera. Maya-maya, namataan nila si Panda. Nakaupo lang pero ramdam agad ang bigat ng presensya niya.
Habang nakatuon ang lahat sa gulo ng laban, tahimik na na-neutralize ang mga gwardya. Ngayon, magkasama nang umaakyat sina Panda at Megumi sa loob ng gusali para hanapin ang target nila. Pero bago pa sila makalayo, bigla silang hinarang ni Karara Hoshi. Sa sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata, agad na napagtanto ni Karara na hindi basta-bastang tao ang mga nasa harap niya. Biglang may tumunog na tawag sa telepono. Mabilis ang reaksyon ni Megumi, agad niyang tinawag ang Divine Dog para harangan ang daan. Pero sa isang kakaibang pangyayari, parang naitaboy lang palayo ang atake. Napansin ni Panda na pamilyar ang pakiramdam. Sa tuwing lalapit siya, may misteryosong puwersang nagtutulak sa kanya palayo. Nang makita ito ni Karara, agad siyang tumakbo. Habang papalapit si Panda, pilit niyang ipinapaliwanag na hindi sila kalaban, gusto lang daw nilang mag-usap. Pero muling hinarang siya ng Divine Dog ni Megumi. Hindi siya makausad pasulong o paatras, dahil parehong may kakaibang marka sina Panda at ang Divine Dog. Lalong nalito si Megumi, sinubukan niyang makiusap. Sinabi niyang alam naman siguro ni Karara kung gaano nakalala ang sitwasyon sa Tokyo. May nangyaring napakasahol, at desperado silang kailangan ng tulong. Idiniin niya na kailangan nila si Hakari, at hindi raw sila kumikilos para sa interes ng Jujutsu High. Pero tinawanan lang siya ni Karara. Ipinaalala niya na ang Jujutsu High at ang mga tao roon ang unang pumutol ng ugnayan at tinalikuran sila ni Hakari. Halatang naguguluhan pa rin si Megumi sa ugat ng alitan. Kaya nagsalita si Panda at ipinaliwanag ang lahat. Nagsimula raw ang sigalot dahil sa matinding banggaan nila sa isang konserbatibong paksayon ng mga nakatataas. Ang sentro ng problema, ang curse technique ni Hakari. Kinwestiyon ni Karara kung bakit pa sila naroon. Kung andyan naman daw si Satoru Gojo. Bakit kailangan pa nila si Hakari? Ramdam niyang may tinatagong dahilan ang pagpunta nila roon. Dito na sinabi ni Megumi ang katotohanan. Nasil na si Satoru Gojo. Halatang nagulat si Karara, pero may pag-aalinlangan pa rin sa mga mata niya. Napagtanto ni Megumi na hindi sapat ang salita lang. Kaya nagpa siyang kumilos. Inactivate niya ang Rabbit Escape, at biglang bamahan ng mga Shikigami na kuneho sa paligid. Habang kumakalat ang mga ito, may napansin siyang kakaiba, lahat ng kuneho ay may parehong marka. Habang dumarami ang mga kuneho, nagtataka si Karara kung ano ang binabalak ni Megumi. Sa isip niya, dahil ang mga Shikigami ay gawa sa cursed energy, at ang teknik niya ay nagmamarka ng energy mismo, tinatreto ng kanyang kakayahan ang bawat kuneho na parang hiwalay na gumagamit ng cursed energy. At sa dami ng mga yon, naniniwala si Karara na madudurog si Megumi sa bigat ng sarili niyang cursed energy. Pero habang patuloy na dumarami ang mga kuneho, bigla na lang silang naglalaho at nagiging abo sa hangin. Doon na unti-unting naintindihan ni Megumi kung bakit may kinalaman ito sa mismong mekanismo ng teknik ni Karara. Napansin ni Megumi na may marka rin siya, katulad ng mga Shikigami. Nang tanungin niya si Panda, nalaman niyang minarkahan din ito. Magkakaiba man ang mga simbolo, napagtanto ni Megumi na hindi random ang mga ito. Isa pala silang konstelasyon. Isang celestial map ang tunay na sikreto ng buong teknik. Doon na nagsimulang kabahan si Karara. Halatang nagulat siya na parang nabubunyag na ang lihim niya. Hindi siya makapaniwala na ganoon kabilis na unawaan ni Megumi ang logika ng kanyang kakayahan. At nang buong kumpiyansang sabihin ni Megumi na ang pattern ay ang Southern Cross Constellation, kitang-kita ang pagkabigla ni Karara. Mas lalo siyang nainis sa sarili niya, dahil ang mismong reaksyon niya ang nagkumpirma na tama si Megumi. Ipinaliwanag ni Megumi na alam niya ang Southern Cross dahil sa kanyang kapatid. Binubuo ito ng 4 na pangunahing bituin, at malinaw na ang galaw ng teknik ay kontrolado ng posisyon ng mga bituing iyon. Batay sa rules ng konstelasyon, may mga taong pwedeng makalapit sa isa't isa, habang ang iba naman ay tinataboy palayo ng isang hindi nakikitang puwersa. Alam nilang kapag nakarating si Karara sa pinto, wala na silang tsansa na makapasok. Samantala, todo bantay si Karara, sinisigurong walang sino man ang makakalusot sa depensa niya. Habang sinusubukan nilang humanap ng siwang, biglang minarkahan ni Karara ang isang kotse sa malapit. Nagulat sila nang mapansing kapareho ng marka ni Panda ang simbolo sa sasakyan. Sa isang iglap, hinayla si Panda at literal na dumikit sa kotse, parang may magnet. Si Megumi lang ang nanatiling malaya.
Agad siyang tumakbo patungo sa posibleng lokasyon ng ikalimang bituin, kahit anong pilit nilang kumawala. Hinihila pa rin sila pabalik. Dito na tuluyang naintindihan ni Megumi ang buong mechanics ng teknik. Napagtanto niya na hindi kailangang hawakan ni Kirara ang isang tao para markahan ito. Dahil hindi naman siya hinawakan, ganoon din ang mga kuneho, ibig sabihin, direktang minamarkahan ng teknik niya ang cursed energy mismo. Ito ang dahilan kung bakit napakahirap depensahan ng kakayahan niya, walang pisikal na contact na kailangan. Habang sinusuri ni Megumi ang paligid, sa wakas ay namataan niya ang ikalimang bituin. Doon niya naintindihan na ginagamit ni Kirara ang sarili niyang energy signatures para maglatag ng mga spatial markers na humaharang sa kanila. At sa sandaling yun, malinaw na sa kanya ang plano. At habang ihahakbang na ni Megumi ang galaw niya para abutin ang bituin, biglang sumulpot si Kirara at hinaranggan siya, pinipigilan siyang makumpleto ang plano. Inamin ni Kirara na hindi niya inasahang ganito ka-precise ang pagbasa ni Megumi sa kanyang teknik. Pero hindi siya papayag na matalo ng ganoon lang. Sa kasamaang palad para sa kanya, nagkamali siya ng tinansya, binaliwala niya si Panda. Ginamit ni Panda ang isa sa mga natitirang kuneho at pinalamig ito. Na lumikha ng malaking disruption. Dahil doon, tuluyang bumagsak ang buong constellation technique. Kaya nang masira ang balanse, sabay-sabay ding nag-collapse ang buong sistema. Labis na nagalit si Kirara. Galit na galit niyang sinigawan ang grupo. Tinatanong kung sa tingin ba nila ay maaari na lang baliwalain ang kapangyarihan niya sa pamamagitan ng paghahagis ng mga simpleng bagay na parang wala lang. Pero matagal nang naghihintay si Megumi sa eksaktong tamang sandali. Sa loob lamang ng 10 segundo matapos mag-fail ang teknik, pinasugod niya ang Divine Dog kay Kirara. Sa wakas, napigilan at na-restrain ni Megumi si Kirara. Tahimik na sinabi ni Kirara na kung hindi raw nahila ang Divine Dog kanina, baka hindi kailanman natuklasan ni Megumi ang sekreto ng kanyang teknik. Dito na ipinaliwanag ni Megumi ang pinakapundasyon ng rule, ang teknik ay nagpapahila sa mga bagay o taong may pinakamataas na cursed energy, na parang magnet, batay sa mga bituin sa konstelasyon. Genuinely impressed si Kirara. Tinanong niya kung first-year student lang ba talaga si Megumi, dahil ang tactical niyang pag-iisip ay lampas sa edad niya. Pero biglang nagbago ang tono ni Megumi. Ibinalik niya ang yabang at literal na nakiusap, sinasabing pakinggan lang sana ni Kirara ang sasabihin nila. At sa mismong sandaling yun, sumugod si Yuji Itadori mula sa ere, kasabay ng engranding pagpasok ni Kinji Hakari. Wala nang paligoy-ligoy, agad na binugbog ni Hakari si Yuji. Sinabi niyang makikinig lang siya pagkatapos niyang makita kung gaano karaming suntok ang kayang tiisin ni Yuji. Wala nang choice si Yuji kundi saluhin ang mga suntok. Hindi ito tulad ng mga laban sa Shibuya. Mga suntok ni Hakari ay pangbasag ng buto at mukha. Kahit si Kirara ay napapailing na sa bigat ng nakikita, at nakiusap kay Hakari na tumigil at makinig. Sinubukan ni Yuji na magpaliwanag, sinabi niyang ayon sa mga senior niya. Si Hakari raw ang pinakamalakas na tao sa paligid, at desperado talaga silang kailangan ng lakas niya. Tumawa lang si Hakari, tinanong niya kung handa ba talagang ialay ni Yuji ang buhay niya kapalit ng isang pabor. Kinwestiyon niya kung kaya ba ni Yuji ang panganib, sabay pangutya kay Principal Yaga, nagtatakang bakit raw nag-abala ang isang matandang tulad niya na sanayin ang isang mukhang walang silbi sa paningin niya. Buong tapang na sumagot si Yuji. Sinabi niyang isa lang siyang cog sa makina. Nilikhang para durugin at puksain ang cursed energy. Ang sagot na yon ang lalong nagpagalit kay Hakari. Sa isang napakalakas na suntok, pinalipad niya si Yuji palayo. Napahiyaw si Megumi sa gulat habang pinapanood si Yuji na tumilapon sa napakalayong distansya. Akala ni Hakari tapos na ang laban. Tinalikuran niya ito at nagsimulang maglakad palayo, pero napahinto siya bigla. Nandoon si Yuji, nakatayo, matatag, direkta sa likod niya. Hindi makapaniwala si Hakari na buhay at gising pa si Yuji matapos tumanggap ng napakaraming direktang suntok na dapat ay nagpatambo na sa kahit sinong tao. Muli, inulit ni Yuji ang paninindigan niya. Isa lang siyang cog, at ang tanging layunin niya ay lipulin ang mga sumpa. Gagawin niya ang kahit ano para doon, kahit makipaglaro pa sa kahit anong laro ni Hakari. Sa wakas, nakita ni Hakari ang tunay na halaga at determinasyon ni Yuji. Ramdam niya ang apoy at dedikasyon nito. Kahit gaano pa niya kamuhian ang Jujutsu High,
Hindi niya kayang talikuran ang taong may ganitong kalaking puso. Pumayag na si Hakari na tulungan sila. Habang nag-uusap sila, nalaman nila na may bagong rule na idinagdag sa laro, Rule number 9. Pinapayagan ng rule na ito ang mga player na makita ang pangalan, puntos, at kasalukuyang colony location ng lahat ng kalahok. Ang malaking pagbabagong ito ay pinasimulan ng isang napakalakas na individual, Hajime Kashimo. Sa kasalukuyan, si Kashimo ay nasa malalim na pagkadismaya. Para sa kanya, sobrang hina ng mga modernong sorcerer kumpara sa mga mandirigma noong 400 taon na ang nakalipas. Hinahanap niya si Sukuna, pero walang hamon na sapat para sa kanya. Sa eksenang ito, makikita natin si Kenjaku at ang kaibigan ni Itadori na si Sasaki. Gulat na gulat si Sasaki nang makita niya si Kenjaku sa harap ng bahay nila at agad niya itong tinanong kung ano ang ginagawa nito roon. Ngumiti lang si Kenjaku. Ang execution site ay hindi kalayuan dito, at iyon ang mismong sentro ng barrier. Kaya, gusto mo bang lumabas ngayon? Parang bangungot ang lahat para kay Sasaki. Nanaginip ba ako? Ipinaliwanag ni Kenjaku na isa itong curse na umiiral sa pagitan ng panaginip at realidad. At bago siya tuluyang mawala, may pahabol pa siya. Muntik ko nang makalimutan. Salamat sa pakikipagkaibigan mo sa anak ko. Biglang nagising si Sasaki. Sa harap niya ay si Iguchi, kaibigan nila ni Itadori, kasama ang iba pang mga taong nakalabas mula sa barrier. Pinagmasdan nila ang barrier mula sa labas pero wala silang maintindihan sa nangyayari. Tinanong ni Sasaki si Iguchi tungkol kay Kenjaku. Sinabi ni Iguchi na nakita rin siya ng iba. Tinanong ni Sasaki kung may sinabi ba ito tungkol sa anak niya, pero umiling si Iguchi. Doon, naalala ni Sasaki si Yuji Itadori. Samantala, ipinaalam nila ang lahat kay Kinji Hakari. Hindi makapaniwala si Hakari na nasil na si Satoru Gojo. Idinagdag pa ni Panda ang mas masakit na balita, patay na si Principal Masamichi Yaga. Lalong nabigla ang lahat pero kalmado lang si Panda. Okay lang, hindi mo kailangang mag-alala para sa akin. Tahimik si Hakari sandali bago magsalita. Kung totoo ang lahat ng sinasabi niyo, wala na tayong choice. Hindi ako makapaniwala na ganito ang nangyari sa mga taong nagmalasakit sa akin. Huling beses na ganito ako ka-stressed, tinamaan ako ng pana sa puwitan. Pagkatapos ay ngumisi siya. Sige, tutulungan ko kayo sa Colon Game. Pero huwag kayong magkamali, hindi ito dahil kaibigan ko kayo. Biglang nagsalita si Megumi. Hindi naman siguro ganun kahirap. Bakit mo nasabi yan? Tanong ni Hakari. Dahil ako na ang head ng Zenon clan. Natahimik ang lahat, mas nakakagulat pa yun kaysa sa ibang balita. Kung may suporta siya ng Big Three families, mas madali nilang mababago ang rules. Pero iniisip ni Hakari ang isa pang problema, paano niya pipigilan ang Zenon clan na pakialaman ang fight club niya? Sa ngayon, mas importante ito. Sige, temporary friends tayo, sabi ni Hakari. Biglang lumitaw ang Shikigami ng Colon Game, ang Kogen. Attention, players! May isang player na nagdagdag ng bagong rule. Ayon dito, maaaring ma-access ng isang player ang pangalan, puntos, bilang ng nadagdag na rules, at kasalukuyang colony ng ibang player. Nagulat ang lahat. Ang mas nakakagulat, si Yuji Itadori ay nakarehistro bilang isang player. Pero paano? Naisip ni Yuji na baka konektado ito kay Sukuna. Posible bang isa si Ryaman Sukuna sa mga sorcerer na nakipag-contract kay Kenjaku noon? At ang pagiging cursed object niya ay parte ng kasunduang yon. Posible kayang kasama sa contract ang pag-participate sa Colon Game? Napailing si Yuji. Pag-usapan na lang natin yan mamaya. Humingi siya ng tulong kay Kogen para ipakita ang listahan ng players. Lumabas ang data. Nakita ni Megumi na si Hajime Kashimo ang nagdagdag ng rule. Mayroon itong 200 points dati, pero nabawasan ng 100 matapos magdagdag ng rule. Lumabas ang listahan. Bukod kay Kashimo, may isa pang may mataas na puntos, si Hiromi Higuruma. Napangiti si Megumi. Magandang balita to. Kailangan natin ng player na may maraming points pero walang interes magdagdag ng rule. Nagplano sila ng paghahati ng grupo. Kinji Hakari at Panda ang pupunta sa Tokyo Colony No. 2. Sina Yuji Itadori at Megumi Fushiguro ang hahawak sa Tokyo Colony No. 1. Si Karara ang mananatili sa labas ng barrier para mag-monitor, dahil hindi gumagana ang cellphone sa loob.
Si Hakari ang haharap kay Kashimo dahil base sa points nito, sobrang lakas niya. Si Panda naman ang magfo-focus sa paghahanap kay Angel dahil sa matalas niyang senses. Tutol si Yuji na sumama kay Megumi dahil kay Sukuna, baka mapahamak niya ito. Pero sinaway siya ni Megumi. Tumigil ka nga, huwag puro sarili mo ang iniisip mo. Mas importante ang iba. Nagbangayan pa sila sandali. Samantala, lumabas si Kogen at nag-anunsyo. Ako si Kogen. Sa loob ng barrier na ito ay ginaganap ang calling game. Kapag pumasok kayo, magiging players kayo. Handa na ba kayong mag-participate? Sabay-sabay silang sumagot ng oo. Sa loob ng colony, may dalawang players, sina Hanyu at Amai, na naghihintay ng mga bagong papasok. Pinagmamasdan nila ang entry points para ma-ambush ang mga hindi handa. Pagkapasok nila sa barrier, biglang nangyari ang hindi nila inaasahan. Nahulog si Yuji mula sa langit. Wala si Megumi sa paligid. Doon nila nalaman ang isang hidden mechanic ng calling game, kapag pumasok ang isang player sa barrier, random siyang ita-transfer sa isa sa 9 na lokasyon sa loob ng colony. At dahil alam ito ng ilang players, nagtayo sila ng base malapit sa mga spawn points para tambangan ang mga bagong dating. Habang nahuhulog si Yuji, may ilaw na kumikislap sa malayo, si Amai pala yun, biglang sumalpok si Hanyu sa kanya ng sobrang bilis. Iwas agad si Yuji. Nagulat si Hanyu. Marami na siyang napapatay gamit ang move na yun, pero hindi man lang nataman si Yuji. Bumunot si Yuji ng bato at binato si Hanyu, pinuno niya iyon ng cursed energy. Dumating si Haba at nagalit nang makita ang kalagayan ng partner niya. Napagdesisyonan ni Yuji na kay Haba siya kukuha ng impormasyon tungkol kay Higuruma. Samantala, sa ibang bahagi ng colony, may umatake ring babae kay Megumi, pero mabilis siyang na-counter ni Megumi at nabigyan ng leksyon. Bakit mo ako inatake? Ikaw ang unang kumilos, di ba? Akala ko, hindi kami mapaghiwalay ni Itadori, pero heto tayo, magkalayo na kami, at kahit gamit ang Shikigami ko. Hindi ko siya malocate. Ang area ng colony na to mas malaki pa sa Shibuya, kaya siguradong higit sa 2 kilometro ang layo ni Itadori sa akin. Pero okay lang, alam naman namin kung ano ang hahanapin. Oy, babae, kilala mo ba yung isang sorcerer na Higuruma? Anong feeling mo, na dahil natalo mo ako, ibibigay ko agad lahat ng info? Tumigil ka sa kalokohan at sagutin mo na. Sige, sasabihin ko. Kasi nasa room yung tao na may 100 points, kaya baka alam ko kung nasaan siya. Kung totoo ang sinasabi mo, poprotektahan kita. Pero kung nagsinungaling ka, alam mo na ang mangyayari. Kaya dito, si Itadori, tumalon siya at dumapo sa binti ng kalaban, direktang tinamaan ang building. Gamit ang propeller niya, umatake si Hawa kay Itadori. Pero nakaiwas si Itadori at lumayo. Akala niya makakaiwas siya sa loob gamit ang propeller. Gamit ang propeller, pinuputol ni Hawa lahat sa daan papunta kay Itadori. Dahil dito, mahina ang lower body niya, marahil dahil sa winding. Pero kahit gaano pa katibay ang propeller niya, laging may white spot sa ulo. Kung matamaan ko yun, panalo ako. Kaya binato ni Itadori si Hawa sa ulo, Damyugo. Akala ni Hawa, naputol na ang kamay ni Itadori dahil Damyugo rin ang kamay niya. Iniisip niya panalo na siya. Pero biglang sinipa ulit ni Itadori. Hindi pa putol ang kamay ko. Pero kailangan ko rin itanong tungkol kay Higuruma. Wala na siyang silbi ngayon. Sabi ni Amai, Itadori, alam ko ang tungkol sa player na si Higuruma. Kumusta? Natatandaan mo ba ako? Iniisip ni Itadori, paano niya nalaman ang pangalan ko? Sino ka nga ba? Kilala ba natin talaga ang isa't isa? Na-realize ni Amai, hindi pa nakikilala siya ni Itadori, kaya sinabi niya na kilala niya ito mula sa junior high, kung saan tinatawag si Itadori na Tiger. Kaya na-realize ni Itadori na pareho sila galing sa hometown niya. Dito, tinatanong ni Hawa si Remy, isa ka bang reincarnation ng isang dating sorcerer? Sorry, hindi, sagot ni Remy. Kaya bakit ka nakikipaglaban dito? Yung mga noon sorcerers na ayaw makipaglaro, binigyan ng chance na lumabas ng colony. Pero kami, mga sorcerers, walang ganyang option. Dito, simple lang ang rule, patayin o mamatay. At matututo ka rin ito habang napapadpad ka rito. Marami na akong nakitang players na nasasobra sa power at nauuwi sa kabaliwan. Sandali, pwede mo bang sabihin, saan ba tayo pupunta? Kasi kung mamamatay ka bago makarating, sino ang magdadala sa akin doon?
Dito, dinadala ni Amai si Itadori papunta kay Higuruma. Doon namin nalaman na si Amai, Havi, at Hawa, sumali sa team kasi medyo takot sila. Kaya nagtanong si Itadori kay Amai tungkol kay Higuruma, at si Fushiguro rin kay Remy. Pareho nilang sinabi kung saan nandyan ang mga malalakas na tao, sa lugar kung saan maraming food supply. Pero napansin namin na parehong iba ang pangalan na ginagamit nila para sa location ni Higuruma. Kung nagustuhan mo ang recap na ito, ay smash ang 100,000 likes, at mag-comment kung gusto mo ng part 2. Huwag kalimutan mag-subscribe para walang mamiss na bagong episode at latest updates sa Jujutsu Kaisen.